tingnan natin kung sino magsawa. Oh, sige. Hamon. Challenge ba sa akin yan? Challenge ba? Challenge ba sa Hindi akin naman yan? challenge yan, tingnan lang. Challenge Tingnan accepted. Ako po si Mr. Yoel Celebran ng SDA. Ako po yung ngayon ang affirmative sa Truth Church na topic. Patunayan ko ng Seventh-day Adventist Church ay totoo na iglesia dahil yun ang tinayo ni Kristo na konektado siya. Thank you, Mr. Moderator. Sige po. Ang pangalan ko po si Brother Angel, kapatid po, no? Brother Angel Santos. So, okay. Muli, yung pangalan mo, Reo. Natatawa. Rio Well. Ha? Reuel. Oh, Reuel, tama, Reuel. So now, second po, yung negative stand natin. Sa Catholic Faith Defender ng punto por punto, Mr. Jando Alabado. Please, introduction po muna. Introduce yourself. Okay, pakilala ko na naman uli ako. Brother Jando, kilala na ako rito. Ipapaalam ko na lang na kay Brother Yoel na ang nanonood ngayon sa Facebook natin, umaabot ng 214. At ang nanonood sa atin sa YouTube ay umaabot ng 454. See? Sabi yan ang sinabi ko sa Brother Yoel. Ang live na nanonood sa YouTube natin is 454 at sa YouTube naman is 214. So hindi ka magsisisi dito. Pag dito ka nakipagtalakayan, talagang yan, marami manonood dyan. Sige. Brother Angel. Ayos. At hindi lang po yan, no? Sa punto por punto, mamaya po, libo-libo na yan. Pero po sa channel ng iba't ibang channel niyan. So, ano pa lang yan? Diyan pala sa punto por punto. Ano pa lang yan? Umpisa. Mamaya po, libo-libo. And then pag nag-replay po yan, 1,000, 10,000, 20,000, kung saan-saan na po makakano. So, let's be professional. Uy, ano yan? Brother, Aljan, uy. Ikaw, kung ano-ano pinag-play mo dyan, ha? Sorry bro, napindot ko lang yung kala ko yun yung live ko, hindi pa pala nung nakaraan pa to. Sige. Huwag ka mag-play ng YouTube bro pag nakakonect ka dahil baka magkamali ka, ads ang papasok. Nako, lago tayo niyan, copyright lahat tayo rito. Sira ang channel natin. Damay ka. Okay, paalala po sa lahat ng mga nasa Zoom ngayon, please, paki-mute lang po lahat para po walang makaano sa istorbo sa ating talakayan. Napakahalaga po itong pag-aralan natin. Ano ba talaga ang true church? Ang SDA ba talaga ang true church? So ngayon po, patutunayan ng affirmative natin ni Brother Reuel ng SDA. Ready ka na po ba for your 15 minutes affirmative presentation stand? Yes, sir. Ready na. Brother Aljan. Naririnig na naman na Brother Aljan, please. Ikaw talaga, hindi ka talaga makapag-control. Sige, go ahead, Brother Angel. Okay, so wait, isa-set natin yung 15 minutes natin. Wait. Okay, 15 minutes and 0 seconds. Okay, now, nakaset na po ako. So are you ready, Mr. Affirmative? Yes, sir. I'm ready. Okay, the time starts now. So, good morning, good evening, good afternoon. Kung saan man kayo sa buong mundo. So, ito po yung kapatid ninyo sa Seventh-day Adventist. Nandito po ako para sa programa ng punto por punto na talakayan. Ngayon ako po yung affirmative sa topic na True Church. Sa panahon ni Bro Jando na series ito, after this, maybe tomorrow or other day, siya naman nakaka-affirmative. So now it is my obligation to prove that Seventh-day Adventist is the true church. Kaya dito ako. So bakit masabi namin na Seventh-day Adventist true church kami? Dahil usually all the claims, kahit mga supot pa yan, mga bago lang
nakita naman natin talaga na bago lang. Ang mga sulpot, talagang i-claim nila na Truth Church din sila. So, everybody claiming it. And sino ang tunay na Truth Church? So, ako, bilang Seventh-day Adventist, alam naman ni Bro John Doyan na we are claiming as a remnant church. Dahil if we look back in the history, alam naman si Jesus, Sabbath keeper siya, tapos doon nakuha yung 7th day dahil ang Diyos mismo ang Sabbath keeper. Tapos yung Adventist, yung mga naghintay ng Panginoon yan mabasa yan sa John 14:1 to 4. So, ngayon, sino ang mga nakonek sa mga apostoles? So, itong ating ngayon, mapag-usapan yan. So, diretso tayo, no? Sabi ko kanina, si Kristo yung sa Mark 2:27-28, at sabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabat. 78, so therefore, the Son of Man is the Lord also of the Sabbath. Kaya ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Kung tingnan mo ang Sabat dito, kasi di na nito sabihin ni Bro Jando, out of topic agad, Sabat na. 7th day kasi, sa Exodus 20 verse 10, 7th day is the Sabbath of the Lord your God. Objection, So moderator. yung 7th day at Sabbath, pareha lang yan. Objection, Kung tingnan mo moderator. yung Pause po muna tayo. The time pause. Sandali po So pause po yung time. Then sandali, meron po tayong objection, kapatid. Ano po yung objection mo, Bro Jando? Ang objection ko po, patutunayan niya ng SDA is true church. Hindi natin question ngayon kung ano ang araw ng pagsamba ni Kristo at anong araw ang pagsamba ng SDA. Ang topic natin ngayon, patutunayan niya ng SDA ang true church. Yun ang topic niya. objection, counter Counter-objection explanation. po. Meron po ba, Brother Reuel? Sige po, go ahead. 7th day kasi kami, bro. Kaya isabi ko yun ang 7th day na Exodus 20 verse 10. Sabat yan. Mabasa litra po litra. So, kasama yan sa Truth Church na ipalitaw ko. Tapos pagkatapos dyan sa 7th day, doon na naman ko sa Adventist. Sige. Ito, nagbasahin niyo ba? Tingnan na lang, moderator. Wala na to. Sige, moderator. Okay. tingnan na. So sige po, yung po yung Mr. natin, Moderator, no side comments. no side comment muna. Okay, ganito po moderator's Kasi time. sabi niya wala na ito. I-explain ko naman Kung Sandali po, hindi niya brother. tanggapin yung counter explanation ko, counter siya. Yes, sandali po, moderator's Kasi sabi time. ko, kaya nga, nabanggit ko yung Sabat dahil 7th kami. Yes, Brad Reuel, sandali po sandali po, okay na po yon, narinig na po na yung side nyo. So, yun na po, so nag-agree na po si Bro Jando doon, so continue na po tayo, no? Mag-resume na po tayo. Suggestion But, lang, make sure po. Moderator, Yes po. agree naman siya, hindi na siya mag-side comment na parang negativity ba, kasi ano tayo dito? Hindi po, may rules distract tayo na if there is sandali po, if there is an objection naman, pwede naman po yun, but kagaya nga na sabi natin, no, ikaw rin naman pakikinggan. So ngayon, later on, magdi-decide po ang moderator po. So ang moderator, nag-decide na po yun, okay na po yun, yung paliwanag ko, naintindihan naman, so it's part of your presentation. So yun lang let's yung move sinabi on ko po. na hindi, parang may negativity ba, nasabi niya, parang parang mayroon bang kuan ba, hindi siya okay, pero okay. Kaya sabi ko, Brother wala Reuel? na lang sanang side comments. Listen po, okay po. So let's try na to control ourselves. Yung side comment wala po. So ready ka na po ba? You still have 11 minutes and 50 seconds. So the time starts now. Sige po. So yung 7th day, kung i-continue natin yan, is the Sabbath of the Lord your God.
Sabat talaga na kung sa punta dito sa Google, i-translate nimo yung Sabat, English yan papuntang kuan, papuntang Spanish. Ang maglabas Sabado. Translate niyo yung Sabat. Paglabas yan Sabado, ano daw yung Sabat? Hindi. I-translate niyo sa Spanish Sabado. Tapos Spanish, i-translate sa English just sa Google, maglabas Saturday. Kaya 7th day, ang Adventist sa naghintayan sa Panginoon. So, babasa sa John 14, 1 to 4. Kasi sabi ng Panginoon, punta sa langit. Tapos, babalik siya, kunin niya ang mga naghintay sa kanya. Kasi naghanda siya doon ng kaharian. Kaya ang mga apostolis, ang unang mga Adventist. Kaya 7th day Adventist, si Kristo ang founder na 7th day, na Sabbath day. Adventist, ang unang mga apostolis, sila yung unang mga Sabadista. 7th day Adventist Church, kasi tao yung church Kaya yan man lang ang di pa klaro ko. Bakit kami mga 7th day Adventist na dahil alam naman natin sa kung tingnan mo, di ba? Si Mark nagsabi na 7 days the Sabbath of the Lord God. Mismo si Mark ang nagsabi. Mark Evangelist. Yung nagsulat ba sa Matthew, Mark, Luke. Si Mark Evangelist, kung tingnan mo yung list of Coptic Orthodox popes on Alexandria, mag-google man yan, siya yung pinakaunang Santo Papa doon. I-google ninyo. So, sunod niya na Santo Papa sa Orthodox, Coptic Orthodox Church, si Anayonos, 68 to 82, Avilius, 83-95. Papunta ni Athanasius. Si Athanasius, kaya number 20 yan Si Athanasius. Yan nga ang Father of Trinity, Athanasius. Ang founder niya si Mark Evangelist, Sabadista si Mark Evangelist. Therefore, Sabadista si Athanasius. Paano na iba? So, nakunik kami dyan hanggang pumasok. Alam naman natin, history na pumasok. Si Constantine, nakakita yun doon sa bridge ng on his march battle, Constantine said to have had of light in the heavens above the sun and bearing the inscription in hoc signo. Kanya doon ang cross sa Kuanami may in hoc signo vinces na in this sign we will conquer. So na-convert siya sa Christianity, i-welcome niya mga Kristiyano doon sa Roman Empire. Pero alam naman natin ang history na si Constantine, gibago nila lahat dire sa Roman Empire tulad ng March 731 AD. Tense niya ang Sunday into Objection, moderator. The 7th day. Objection, moderator. Objection. Please stop the time, Mr. Moderator. Objection, moderator. Bro, sandali po Bro Raywell. May objection po. Yes po, Bro Jando. Ano po yung objection natin? Kanina bro, pinalusot ko na lang yung request niya sa Sabat kahit na out of topic, pinalusot ko na lang dahil sa kanilang pangalan may nakalagay 7th day. Ngayon napunta na siya sa Sunday. Wala namang Sunday sa kanilang sa kanilang pangalan. So wala na tong lusot. Please moderator, ipabalik siya sa topic niya. Napatutunayan niya na ang Seventh Day Adventist Church, ang true church, at wala siyang pakialam sa ating mga Katoliko. Huwag mag-focus siya sa pagpatindig na kanilang iglesia ang tunay na hindi pinapakialaman ng Katoliko. Dahil yun ang topic niya.
Mr. Moderator, counter objection, pero okay lang mag-decide ka, pero please give me a chance to speak. Yes, sandali po, Brother Rayuel, no? So may concern po kasi rito na ang sabi nga po niya na focus on the true church, no? And then ikaw po, ano po yung counter objection niyo, kapatid? Bro Rayuel? Ang gi-explain ko na ang mga Sabadista sa panahon ni Athanasius, gibago ni Constantine, kaya gi-explain ko na hindi ang mga Sabadista na tunay, hindi na bago. Diyan. Punta yan dito sa amin ngayon sa 1863 ang istorya, kaya madaanan talaga yan. Moderator. Kasi true church pinag-usapan. Counter Sandali lang objection, po. moderator. Sandali, Bro Jando. Nagpapaliwanag muna si Bro Rayuel. Sige po, tuloy po, Bro Rayuel. Kaya nga sabi ko, sa 3 century sa panahon ni Athanasius, ang founder niya sa Badista si Mark the Evangelist sa Coptic Church. Tapos, pinapasok sila ni Constantine sa Roma. Binago ni Roma ni Constantino ang 7th day, ang to Sunday. Yan man lang, doon po mawala naman yan. Yan man lang isang sinabi ko, kaya nga na po. nawala ang Sabat. Bro Rayuel, okay na po yun. So, sandali po, pakikinggan ko ulit si Bro Jando po, no? So, Bro Jando, ano po yung concern nyo? Concern ko, Brother Angel, kapag ang Katoliko nag-stand as true church, hindi natin pinapakialaman ang doktrina ng ibang relihiyon, ng ibang dahil focus natin sa pagpapatayo sa atin ng topic. Pero siya, napunta na sa Sunday, napunta na kay Constantine, napunta na sa Roman Empire. Gayong ang dapat niyang pagfokusan is paano niya patutunayan ng SDA ang tunay na iglesia. Mr. Moderator, pag hindi siya Sandali po, Bro Rayuel, sandali po. Para hindi tayo magkakasapawan dito. So, para nasa kaayusan po. So, yun po yung concern ni Brad Jando, no? Yung po kasing topic natin, true church. Pero ang sabi nyo nga kanina, dadaanan mo talaga yon, tama? Dadaan ka doon. Kasi paano ako makapunta sa 1863 pag hindi ako magdaan dyan? Sige po, sandali po So, yun daw yung dahilan niya, Bro Jando, no? So, sandali lang, moderator's time, moderator's decision para hindi po tayo magtagal ngayon. Ganun na lang. Sandali po, Bro Rayuel, no? So, meron ka ba sasabihin, Bro Rayuel? Last ko lang na concern, Bro Jando, kasi mula sa 1st century hanggang 3 century, tapos 5 century, 1260 sa Revelation 12:6, hanggang papuntang William Miller to Dwight 1963, hanggang ngayon, yan man ang explain ko na dyan kami nag-connect sa True Church. Marami talagang madaanan dyan. Okay, so sandali po, Brother Rayuel, moderator's time. So this is my decision po. Ganito na lang po, no? So ang mga nanonood na lang ang magdi-decision dito. Yun na nga, no? Yun ang presentation niya, yung pinaghandaan niya. Dadaanan niya muna yun bago siya dumaan dun sa True Church. And sige po, so that's accepted na lang. So bahala na po yung mga manonood dyan. Yes, so yun po yung kasi pinaghandaan nyo, no? So pwede na po tayo mag-start mag-resume. So yes, hintayin po natin yung ano nyo sa True Church po, no? So sabi nyo nga, ilang oras na ba ang naiwan, Mr. Moderator? Yes po. So kailangan dadaanan nyo yun, sabi nyo nga po. So let's respect po yung presentation nyo for now. So sige po, no? Thank you, Mr. Moderator. Yes, you still have 7 minutes. Kagalang-galang na, Mr. Moderator. Salamat. Ano ba yung ilan na lang minuto na iwan? You still have 7 minutes and 37 seconds po, Mr. Rayuel of SD. 7 minutes and 37 seconds po, kapatid. Okay hindi, po? Husky kasi. Ulitin mo nga ang oras o husky kasi. 7 minutes, you still have 7 minutes and 37 seconds po. 7 minutes. May problema yung ko, bro. Marinig ko yung salita ko mismo.
Opo. So okay na po yan, narinig nyo na po? Clear na po ba yung oras na remaining nyo? Sandali mo na kasi technical timeout. Sige po. Kasi di ko talaga maintindihan yung ano niyo. Hindi ko marinig ano ba, busis dyan. Salita ka nga, bro. Yung pong remaining nyo, 7 minutes and 37 seconds po. So okay, narinig ko na kayo. Sige, patuloy na ako. Okay po. Okay, sandali po Okay mga kapatid, magre-resume po ang ating kapatid si Reuel ng SDA. He still have 7 minutes and 37 seconds. The time starts now. Continue po. So, yun nga lang ang ibig kong sabihin, bro, dyan doon na nung binago ni Constantino ang Sabat na maging Sunday, kaya persecute sila dahil malabag doon, pinapatay. Kaya sa Revelation 6:1-8, ang white na kabayo, 4 na kabayo dyan, naging black, naging red, black, white, hanggang naging luspad. Kaya wala nang against sa Roman Empire na sa 313 to 538, sa 538, last na nag-against nila yung Ostrogoth, nag-surrender, nagsuko. Kaya yung remnant church na naiwan na Sabbath keeper sa 1,260 years sa Revelation 12:6, 14, 15, 17, tinago doon sa wilderness sa Panginoon. Natapos ang 1,260 years sa 1798. 538 to 1798. Dark Ages yan dahil wala talagang makalaban sa Roman Catholic Church at ang Sabbath nasa wilderness, Revelation 12 verse 6. So 1798, tamang-tama natapos dahil ang Papa si Pope Pius VI nakulong, Pope Pius VII namatay sa expedition dahil si Napoleon Bonaparte nakigira sa Russia. Kailangan niya yung budget, parang ni-rub out niya yung Vatican City. Kaya kinuha niya yung mga paintings, valuable things. So na-close ang Vatican. Tamang-tamang Revelation 13 verse 3 na sugatan na ang hayop, the beast wanted. So 1776, alam naman yung istorya, Committee of 5, kung i-google niyo yon, sila yung nagawa ng Declaration of State in America that church and the state shall be inviolable. So, prior that, alam niyo naman sa Dark Ages, 1260s, 538, 13th century, na hawak talaga sa Roman Empire, Roman Catholic ang simbahan, ang state. Pero sa Committee of 5, the Church and the State Declaration sa Amerika na inviolable na. Kaya noon sa panahon sa ni William Miller preaching, yung mga remnant church na nagtago-tago nandoon early 1830s, 1840s. Kaya doon kami nakunik kasi yung mga early pioneer ng Seventh-day Adventist, doon sila na-join. Kasi yung pula ni William Miller, hindi natuloy. Mabasa ninyo yan sa biography ni William Miller. At saka, hindi lang ang remnant church nandoon, lahat, mga Catholic, Muslim. Mabasa ninyo yan sa The Great Disappointment Day. Na yan sa Google. So, 1843, 1843 to 1863, alam nyo naman yan na diyan nag-umpisa ang Seventh-day Adventist movement. 1 Corinthians chapter 12, 28-29, the church need first apostles, prophets, pastors, teachers, healers, ministers, administrators. So, ginawa nila si Ellen G. White kasi kailangan na sa simbahan yan prophetess. Kaya kumpleto sila. Tapos sabi ni Paul din sa 1 Corinthians 3 to 10:11, he is the master builder if you build what Jesus built. So si Jesus mayroong
preaching, at saka healing yan ang ministry ni Jesus. Kaya ang Seventh Day Adventist, may school, hospital, may mga pastor, printing press. Kaya from 1843, 1863, giregister nila dahil sa Revelation. Mr. Moderator, sabihan mo ako pag 2 minutes na lang Sa Revelation, rather sa Romans chapter 13 verse 1. Last 3 minutes po, 3 minutes. 3 minutes. Okay, kailangan magpaano tayo sa gobyerno kasi kung ano yung authority sa gobyerno, yun din ang authority sa Diyos. Kaya gi-required sila sa gobyerno magparehistro para ma-tax free sila. So ang unang founder sila si James White, Joseph Bates, Ellen G. White and N.G. Andros, 1863. Sa State of America lang yun. Dahil sa Pilipinas, iba na naman ang founders doon sa Pilipinas. Kasi ang ipa-register nila, yung business lang yung corporation. Kasi hindi mo mapa-register ang simbahan kasi the church and the state shall be inviolable. 1776, Committee of Five sa Amerika. Kaya ngayon, ang Seventh Day Adventist, may General Conference, Union, Division, Local Conference. Galing yan sa Apostoles, yung mga Sabbath keeper hanggang sa panahon ni William Miller, Willie G. White, 1863 hanggang ngayon, connected talaga sa mga Apostoles yan ni Kristo. Kasi ang Seventh Day Adventist, mayroong sa Pilipinas, mayroong local conference, mayroong mission, federation, association, fellowship, local congregation. Konektado talaga yan ni Kristo dahil ang Sabat, tapos Adventist, Seventh Day Adventist, ito sila si Brother Jando. Adventist din ito kasi sa Panginoon naghintay din ito kasi ang meaning sa Adventist, waiting the imminent second coming of Jesus. Pero, lang sila. First Day Adventist. Kami, Seventh Day Adventist. Kamo mga Katoliko, First Day Adventist. Pero, last 1 minute. Ang sa Seventh Day, kaya nasabi namin na tunay kami, Remnant Church, dahil kami yung nakaklaim sa mga Sabbath keeper na gipersecute sa panahon sa Roman Empire, naging Roman Catholic. Tapos, sila namang nasa wilderness, lumalabas, naging visible, 1843 to 1863, 1863 until now. So, ang Seventh Day Adventist na tinayo ni Kristo, nagpatuloy hanggang ngayon. Hindi na putol. Kaya kami yung tinatawag na Remnant Church. So, yun lang po. You still have 30 seconds. Wait nyo na po. May 30 seconds ba? Wala na po. Sige, wave ko na lang yan. Wala na po. 5 seconds na lang po. Okay, yan. So, yan po, no? Natapos na po yung unang presentation ng affirmative ni Brother Ruel, celebrant, no, ng Seventh Day Adventist, no? So, yan po lahat po na nakikinig ngayon. Sana po marami po tayong matututunan ngayong gabi ito. Ayun po yung mga paliwanag ng ating kapatid, si Brother Ruel. Brother Ruel, maitanong ko lang, hindi ko naitanong kanina. So, may ma-experience na po kayong debate dati, kapatid? Bro, matagal ako sa DivCon. Nakikipag-debate na pala kayo sa DevCom. Ayun. So, may idea na pala. Tama. So, hindi na tayo mahihirapan. So, anyway, magpuproceed na po tayo sa negative naman stand, no? So, si Bro Jando, are you ready? Para doon naman po tayo sa, hindi presentation, but is a cross-examinations or question and answer portion para po doon sa pinresent ng ating kapatid ni Brad Reuel ng SDA. So, Brother Jando, wait i-ano lang natin ng timer. You have 7 minutes to cross-examine Brother Reuel. So, wait po, Okay, ready na po ba? So, for cross-examination, this is CFD Brother Jando Alabado. The time starts now. Okay, hello.
Ang unang tanong ko kay Reuel. Sangayon ka ba na ang true church ay dapat founded by Jesus Christ? Yes or no? Yes, founder talaga si Jesus Christ sa True Church. Kaya kami nga yun kasi Seventh-day Adventist talaga yung tinayo ni Kristo, hindi First-day Adventist. Kaya nakunik kami sa panahon sa 1st century, 2nd century, 3rd century. Kasi mayroon akong napakita na connectivity namin hanggang sa panahon nila ni William Miller Okay, at Legio at 20 seconds na 1863 po hanggang yun. ngayon. Brother Reuel, okay na po yun. So next question please. Next question, saan natin nababasa na ang Seventh-day Adventist was founded by Jesus Christ? Ang Seventh-day Adventist kasi Objection, si Kristo, moderator. siya ang Brother Reuel, sandali po. May objection po yata tayo dito. So Bro Jando, ano po yung objection nyo? Hindi ko hinihingi ang opinion niya. Ang tanong ko, Brother Angel, saan natin mababasa? Ibig sabihin, ibigay niya pangalan ng referensya. Saan natin mababasa na ang Seventh-day Adventist was founded by Jesus Christ? Okay, Brother Okay, Reuel, Mr. sandali po. Moderator. Yes, sandali lang po. The question, sandali po. Sige po, ano po yung nyo? Ano po yung concern nyo, Brother Reuel? Klaro naman yung sagot ko, hindi pa lang niya pinatapos eh. Okay, Brother Reuel, ganito po ang gagawin natin, no? The question is clear po, no? Saan, where in the Bible na maano natin mababasa daw, no? Where so ibig sabihin Brother there is, Angel, yes. I am Yes, not bro. asking kung where in the Bible. I am asking saan natin mababasa. So, magbigay siya. Encyclopedia. Reference. Encyclopedia Okay. na mababasa na ang Seventh-day Adventist was founded by Jesus Christ. Okay, Bro Reuel, malinaw Okay. po 'yan. Categoric. Sandali po, Brother Reuel. Ang question po is categorically, so saan? It's either you can present, magbasa ka ng references or even the Bible verse po. Saan daw mababasa yon yung tinatanong niya? And then may counter objection kayo, Brother Reuel? Wala na, sasagot na ako. Okay, so categorically po, and then you have 20 seconds po, no, to explain. Okay, sandali po, i-resume natin yung time, no? Kasama po kasi yan. The time starts now. Okay. Wala po dahil hindi po si Kristo naglagay ng pangalan sa iglesia niya. Kaya wala kayong mabasa kahit Katolik, wala. Ang mayroon po natin, maintindihan natin dahil si Kristo, si Bindi siya, tapos ang naghintay, Sabat, mayroong objection? Time na po, 20 seconds po. Okay, next question. Okay na po. So next question, bro. At dahil inaamin mo na wala palang Mr. Moderator, mababasa. technical again kasi hindi ko naintindihan, hindi ko talaga marinig yung Sorry po. Just 1 Okay, minute. yung pong kaninang time, na sinabi kong time, hindi niyo po narinig, Bro Reuel? Kaya naghinto ako dahil akala ko may nag-object kasi mayroon talagang biglang magsalita, Technical marinig ko problem? na iba. Okay, anyway, nakapause naman po yung time natin, so we are on the next question. So naririnig niyo po ba si Brother Jando? Sige bro, salita. Okay, so resume na po tayo sa next question po. No? Ako po, naririnig niyo loud and clear? Sige bro, klaro. Okay, so Bro Jando, the time starts now. Resume po tayo for your next question. Okay. Dahil sinabi mo na wala palang mababasa sa iyong mga encyclopedia na ang Seventh-day Adventist was founded by Jesus Christ, then inaamin mo na gawa-gawa mo lang yon at wala palang ebidensya doon. Okay, hindi po gawa-gawa dahil di ko sinabi na walang mabasa na wala na dahil wala ka rin mabasa na nagbigay si Kristo ng pangalan. Pero intindihan mo talaga na si Bindi dahil si Kristo sa Badista, tapos ang mga apostoles naghintay.
So, Seventh-day Adventist talaga ang tinayo ni Kristo. Next question po. Okay, next question. Sangayon ka ba sa sinasabi ng programang ng SDA program na pag-aralan natin with Johnson Amican na before 1863 wala pang Seventh-day Adventist o tutol ka sa kanya? Okay. Wala pa ang mga property. Objection, Kasi, moderator. ano yan persecuted. Sandali po, Brother Reuel, meron po tayong objections. Yes, Bro Jando, ano po yung objection nyo? Wala akong tinatanong about sa property. Ang tanong ko sa kanya, sang-ayon ba siya sa sinabi sa isang SDA program na pag-aralan natin, ministry, na si Johnson Amican, sinabi niya, before 1863, wala pang Seventh-day Adventist Church. Totoo ba yon o tutol siya doon? Yun ang tanong ko, totoo ba yon o tutol siya doon? Okay, Bro Reuel, Okay. may malinaw na ano po, no? May pagpipilian, sang-ayon ka ba o tutol ka doon sa sinabi ng taga-SDA? Sang-ayon o tapos po kung sang-ayon, please explain. Pag tutol, please explain, but you need to answer categorically muna yung first answer. Sang-ayon po Sige ako, pero hindi yung ibig sabihin niya, yung registrado na SDA as a corporation. Kasi 1863 pa na register pero exist na sila, not registered. Next question. Okay, next question. Ayon sa history of the Seventh-day Adventist Church na before ng Seventh-day Adventist lumabas, ang Adventism ni William Miller ay Sunday observance. Sangayon ka ba dyan o tutol ka? Sang-ayon ako na si William Miller ay Sabbath keeper. Objection, Pero moderator. tulad ni Nebuchadnezzar, Sandali po, Brother hindi naman si Nebuchadnezzar Israelite, Brother Reuel. ginamit pa rin siya ng Panginoon. Bro Reuel, sandali po, in-stop ko muna yung time, pinos ko muna. Mayroon pong objection uli si Bro Jando. Yes, Bro Jando, ano pong yung objection nyo? Wala akong sinabi na si William Miller ay Sabbath keeper. Ang sabi ko, ayon sa History of Seventh-day Adventist pages 8 to 9, na si William Miller na kanila pinanggalingan is Sunday observer. Sangayon ba siya rito sa History of the Seventh-day Adventist na si William Miller ay Sunday observer o tutol siya rito? Okay, Bro Reuel, dalawa, may pagpipilian uli sa question niya. Sang-ayon ka ba? Objection, o tutol? objection. Sige po, Bro Reuel, ano yung objection nyo? Debatable kasi yan. Galing kami ni William Miller. Kaya not answerable to me. Okay, so we can proceed to the next question. Tama po ba? Yes, next question. Kasi explanation lang, no? It's not objection. Mayroon na kasing mga yung mga Invisible Remnant Church doon sa 1260 na nag-join doon. At saka hindi lang doon ang nag-join ang mga Remnant Church, pati yung mga Catholic, mga Muslim, mga ibang sikta. Mabasa yan sa The Great Disappointment na kuana sa Google. So, noong nag-preaching si William Miller, si Ellen G. White, yung mga ibang mga tao, galing ni William Miller yun, pati yung mga Adventist na mga naging visible. So, nung na sila, gusto na sila magpurma, kinuha nila si Ellen G. White. Kaya na-convert si Ellen G. White doon, naging Adventist, kasi hindi naman yan Adventist si Ellen G. White noon. Okay po, okay na po Yun yung brother, no? explanation na hindi ko sasagot niya na galing kami doon ni William Miller. Okay po, clear na po, no? So, loud and clear na po yun. So, yes, let's proceed to the next question daw po, Bro Jando. The time starts now. Sabi mo, hindi kayo galing kay William Miller. Ang sa inyong Alpha and Omega, Volume 8, sa Article 7, The Adventist, ang sabi dito, they follow the Reformation tradition and see themselves as continuators of the Millerite heritage. Sabi mo, hindi kayo galing kay William Miller. Bakit sinasabi ng inyong Alpha and Omega Volume 8 na kayo ay continuators of the Millerite heritage? Okay.
Sagot. Nasabi kasi nila yan na continuator kami kasi sa Revelation 10 verse 8 to 10 na noong hindi natuloy ang preaching ni William Miller na darating si Kristo, pagbasahin mo sa 11, ang sabi kasi doon, preach this prophecy again to all nation kings. Time. Kaya kami Time na yung po. nag-contuitor. Brother Joel, next question please. Ano ba talaga ang totoo? Sabi mo hindi kayo galing kay William Miller o ang sabi ng Alpha and Omega nyo na galing kayo kay William Miller? Sino sa dalawa nagsasabi ng totoo? Ikaw o ang Alpha and Omega nyo? Hindi kami nanggaling ni William Miller. Sinabi lang dyan na continuator kami ni William Miller dahil nga ulitin ko yung sagot kasi ulit yung tanong mo dahil yung Revelation 10 verse 11 ang sabi doon pagkapalpak sa hula ni William Miller sabi doon preach again this prophecy to all nation kings. Revelation Time. 10 verse 11. Time na po. 20 seconds na po, okay po. So next question, Bro Jando. Paano kayo naging continuator kung hindi kayo dun galing? Kinaging continuator nga kami dito sa 11 dahil kung tingnan mo ang Revelation 10 verse 8 to 11 yung 8 to 10 yun ang prediction na hindi natuloy ang ni William Miller pero ang 11 sabi doon ituloy ninyo ang pangangaral sa mga hula na sa basahing ito, basa Revelation 10 verse 11. Kaya kami yung nagpatuloy, kaya continuator ang tawag sa amin. Time na po, time, Brother Joel. Okay, you have 1 minute more, Bro Jando. Next question, 1 minute na lang. Oh, 1 minute na lang. Okay, meron pala 1 minute. Okay. Ang next question ko naman is kung kayo ang tunay na iglesia, ano ang ginawa ninyo para maging libro ang Biblia? Okay. Kami ang nagawa sa Biblia dahil yan si Athanasius sa Badista yan eh. Sa Badista yan bago nag-convert ang Roman Empire sa Sunday ni Constantino. Ano na si Athanasius sa Badista pa? Time, 20 seconds na po. Okay, next question, 10 seconds na lang. Okay. Dahil sabi mo meron kayong ginawa, ano nga ang ginawa ninyo para maging libro ang Biblia? Tapos Okay. na po. Ayan. So, yan, no? Maraming salamat po sa Di maganda i-topic natin sunod Biblia kung sinong gumawa niya. Tapos na po, brother. Wala na pong oras. Yung 7 minutes na consume na po ni Brother Jando. Okay. O nga, hindi naman Okay, ako nagbanggit ng Biblia, brother. Hindi, okay na po yun. 7 minutes. Tapos na po yung question and answer natin, yung cross-examination. So, magpuproceed na po sige. tayo sa next segment natin na presentation ng negative stand. So, yung po, actually, pwede nating sabihin ito, mga kapatid, brothers and sisters, pwedeng itong maging hindi lang sa talakayan medyo there is a difference between talakayan and debate. So I think this is the best dito title is a formal debate talaga, no. So sa mga thumbnail natin pwede natin ilagay na debate talaga to, no. SDA debate, no, versus Catholic Faith Defenders. It's really a debate kasi kompleto siya with timing, with moderator. So it's a formal debate po, no. So yan, maraming salamat po sa dalawa nating magiting na taga-debater, no, ng SDA, Seventh-day Adventist, Brother Joel and Brother Jando ng Punto por Punto Catholic Faith Defender. So ready ka na po ba, Bro Jando? Para mas mabilis tayo. You have 15 minutes for your negative stand, no? So presentation mo as a negative. Yes, para iano mo lahat yung mga yung side mo ngayon na mamaliin mo yung mga sinabi niya. So 15 minutes, are you ready? Yes, Bro, ready John. na ako, Brother Angel. Okay, so now the time starts now. Okay, unang-una,
hindi totoo na ang Seventh-day Adventist is untrue church. Bakit? Inamin niya na when you say true church should be founded by Jesus Christ. Yung kanila naman, founded by Ellen Goldwhite. So, iba na. Next, ang true church should be founded in Jerusalem. Ang Seventh-day Adventist, tinayo sa Battle Creek, Michigan, USA. Malayo rin. Tapos, ang true church, itinatag noong unang siglo. Ang Seventh-day Adventist, itinatag noong 1863. Kaya nga ang sabi ng kanilang kasamahan na si Johnson Namican, na before 1863, wala pang Seventh-day Adventist Church. Narito, parinig ko sa inyo. Mula sa 0917-839-9322, kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? At anong pagkakaiba niya sa Adventist? Magandang tanong to, ha? Oo. Di ba si Ellen G. White nagtayo ng simbahan na ito? 1863. So, unang-una, Brother Doon Johnson. sa una muna. Gusto ko unahin yung bandang huli kasi para makita natin yung kabuuan Sige, na sige. nasagutan. Ano ho? Okay. Si Ellen White po ay isa po siya, one of the founders. Tuloy natin sa Ayan, hindi ho tulong. siya movement na tinatawag. At yun nga ang maganda doon sa tanong kasi tinanong niya anong pagkakaiba ng Seventh Adventist at ng Adventist. Oo. Kasi bago yung 1863, meron ng Adventist. Adventist. Pero walang Seventh-day Adventist. Yun. O, kaya maganda na nalilinaw rin yan. Kasi sa history, ang grupo ni William Miller, Pastor, ay tinawag na Adventist. Advent Movement. Oo. Kaya ang akala naman ng iba, porket merong Advent, Seventh Adventist na. So hindi po. Ang Seventh Adventist ay noong 1863. Ayun, maliwanag yung sinabi ng kanilang official teacher nila, no? Na si Johnson Namican. Na yung kay William Miller, yung Advent Movement, hindi yun Seventh-day Adventist. Lumitaw lang ang Seventh-day Adventist noong 1863. And before 1863, wala pang Seventh-day Adventist. Eto naman si Rio Will, naninindigan, kabaligtaran sa sinasabi ng kanilang preacher. Kabaligtaran. Pangalawa, no? Tinanong ko siya kung ano ang ginawa niyo noong binubuo ang Biblia na isang libro. Ginamit ba naman niya si Athanasius? Okay, so silipin natin ngayon. Objection, Mr. Moderator. Oh. Mr. Moderator, objection. Yes, bro, no? Pinost natin yung oras po. Ano po yung objection nyo, Mr. Rayuel? Di po Bible yung topic namin. Kaya nga sabi ko, sa sunod na series naman talakayan namin, patunayan ako na Seventh-day Adventist na gawa sa Bible, patunayan din niya na RCC para doon na topic namin. Counter objection. Okay, so, sige, anong masasabi mo? Anong masasabi mo, Bro Jando? Tinanong ko siya kanina kung kayo ang true church, anong ginawa nyo para maging libro ang Biblia. Ang sabi niya, sila daw ang nag-compile. Sinagot niya yung kanina. Kaya ngayon, kailangan kong yun. Kasi sinagot niya kanina eh. At di naman yun, malayo sa paksa. Kasi ang talagang nag-compile ng Biblia, ang true church, di naman pwede na ang mag-compile hindi ang true church eh. Connected yun, kaya hindi yun out of topic. Sige, Mr. Moderator. Kaya nga, Mr. Moderator. Sige po, bro. Bro Rayuel, go ahead Kaya po. nga nag-object ako kasi baka naman kung iba ang ko mamaya, mga tanong, baka magreklamo na naman siya. Kaya inunahan ko na hindi na rin siya makareklamo pag malayo ako mamaya. Sige, patuloy. Ay, talagang magrereklamo ako pag lumayo ka. Ang tanong ko ay ang sinalaysay ko naman, hindi malayo, moderator. Sandali, Bro Jando. Yes. Hindi Bible lang kasi, bro. Hindi naman topic Sandali. natin Bible. Wag po kayo mag-usap. Bro Rayuel, sandali po. Mayroon po kayong moderator dito. So,
yun po yung concern nyo sa both side, no? Napakinggan naman natin. So, yun, malinaw po. Medyo tanggap naman ni Bro Reuel na yung sitwasyon. So, let's proceed na lang po sa presentation mo, Brother Negative. Pero Brother Mr. Janto, go Moderator, ahead. tanggap ko yun ha, pero sana hindi siya Yes. magreklamo. Pag malayo din ako, hindi man lang layo. Yes, basta tingnan po na lang po natin mamaya. Let's just listen to the presentation muna po, no? So let's focus on that and mamaya na po natin sa cross-examination natin yan. So go ahead, Okay, Mr. Kagalang-galang na moderator, salamat. Yes po, salamat din po. So Bro Jando, you have 11 minutes and 54 seconds. The time starts now. Okay, ang true church lang naman ang inag-iwanan ng mga apostol ng kanilang mga sulat. Kaya ang true church lang naman ang makakagawa ng Biblia. Ang true church lang naman ang makakapag-compile ng Biblia. Ang topic niya SDA True Church Kaya ko siya tinanong kanina, ano ang ginawa niyo nung ginagawang libro ang Biblia? Dahil hindi naman pwede ang mag-compile niyan pagano. Hindi naman pwede na mag-compile niyan Muslim. Siyempre magko-compile niyan yung True Church dahil sila pinag-iwanan ng mga sulat. Nang magsulat si Apostol Pablo, kanilang iniwan yung kanilang mga sulat doon sa kanilang mga alagad na kaanib sa True Church. Kaya ang yung mga alagad niya ang makakapag-compile noon, hindi pwede yung iba. Kaya connected yun, huwag mo sabihing malayo. Pag lumayo ka, naglagang magre-reklamo ako. Next, isa sa mga presentation niya kanina na hindi ko na lang inobject dahil sabi niya dadaanan niya daw yun No, na si Athanasius, dinawit niya. Alam niyo ba si Athanasius? Si Athanasius, kabilang yan sa Nicene Christianity. Anong Nicene? Member siya ng Council of Nicaea. Sino ba ang may-ari ng the Council of Nicaea? Katoliko. Pagpakita na yun ng ebidensya ha. Ginamit niya Sabbath keeper. Talagang Sabbath keeper yun pero Sunday yun. Eto, Athanasius of Alexandria. Yan. Pakita ko sa inyo sa screen yung Athanasius of Alexandria. Ayan. Yan Athanasius of Alexandria. Ayan. Si Athanasius of Alexandria, isa siyang Nicene Christianity o kaanib siya sa Council of Nicaea. Yan ha. Occupation, Pope of Alexandria. Aba, Pope pala ito. Si Athanasius. Ano pa? Siya ay Trinitarianism. Ay Nicene Christianity. Nicene, taga Nicea, Council of Nicaea. Ano ba ang credo ng mga Nicene Christianity? Alam nyo ba kung ano ang credo ng Nicene Christianity? Eto. Ang credo ng Nicene Christianity, dito ko na lang ibabasa baba, Ito, isa sa mga credo ng Nicene Christianity. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who was spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic and Apostolic Church. I confess one Mr. baptism. Moderator. Yes po, sandali po, time pause tayo, no? So may objection po si Brother Reuel. Ano po yung objection niyo? Go ahead. Nag-affirmative naman siya sa Roman Catholic Church. Mag-negative siya sa Counter objection. Nagpatunay naman siya ng totoo. Sandali Bro Walang Jando, Holy Catholic papatapusin Church po naman muna ang- natin siya. Yun lang sa Sige, akin, Bro Mr. Royal. Moderator. Kasi dito siya mag-ano sa akin para di kami mawala sa debate. Dito siya mag-negative sa... Kasi sa sunod, Katolik na naman ang itayo niya Okay, okay na po yun. Narinig na po ni Bro Jando. So, may counter objection ka, Bro Jando? Go ahead. Ang counter objection ko, hindi ako nag-stand sa Catholic Church. Ang sinabi ko lang, yung sinabi niyang Athanasius,
na Sabbath keeper, konektado sa Seventh-day Adventist Church. Ipinakita ko lang na si Athanasius of Alexandria ay isang Katoliko. Hindi siya Seventh-day Adventist Church. Inangkin niya si Athanasius kanina. Narinig mo yung Mareja, inangkin niya si Athanasius kanina eh. Yes. Okay. Hindi ako lumayo. Sandali po. Mr. So, Moderator, ano yung nagbanggit concern mo, na Brother siya na- Joel? Nagbanggit na siya na One Holy Roman Catholic Church daw. Ano yan na nagpatayo naman siya. Kaya huwag naman magpatayo muna. Negative siya eh. Okay, so Counter copy po, objection, copy. moderator. Bro Jando, sige po, concern. Ang counter objection ko, hindi ako nagpatayo. Sinabi niya kasi kanina, moderator, na si Athanasius ay Sabbath keeper. Ngayon, si Athanasius ay member ng Nicene Christianity. Kaya binasa ko ang Nicene Creed. Sa Nicene Creed, nandoon. Sa Nicene Creed, I believe in one Holy Catholic and Apostolic Church. Ibig sabihin, si Athanasius, hindi Seventh-day Adventist, kundi Katoliko. Okay, copy po, no? So, naano na po natin, napakinggan na natin ang both sides. So, bahala na po ang mag-judge ngayon ang mga nanonood sa atin. So, mamaya po, i-ano nyo na lang po sa rebuttal yan, Brother Reuel. Na po? So, para makapag-proceed na po tayo, kung ano man yung concern natin, you can say that in a rebuttal stand. Mr. So, Moderator, sorry Yes kung po. ako object kasi para lang din na pag baka naman iba ako sa tingin niya, baka naman mag-object din siya para hindi na rin siya ka-object dahil siya nag-una ng mga ganyan. So yun lang, Mr. Moderator. sige po. Okay, copy po. So, okay. Salamat po, Brother Joel. So, ngayon, continue po tayo sa negative stand na presentation ni Brother Jando Alabado. The time starts now. Okay, bago maubos ang oras ko, papaalam ko lamang na ang live viewers natin sa YouTube ngayon ay umaabot na ng 860 at sa Facebook naman ay 345. Naku, dito ka lang makakaranas ng ganyan karaming manunood. Reuel. Okay, next naman tayong meron naman siyang sinabi naman na si William Miller daw ay okay naman siya na si William Miller ay Sunday observant. So hindi siya Seventh-day Adventist, there's Sunday observer si William Miller. Yung kanyang tindig, eto ang reality. Hindi sila ang remnant church. Bakit? Kung sila pa ang remnant church, dapat sana Judaism sila ngayon. Ginamit niya kanina sa kanyang stand na si Kristo ay Sabbath keeper. Si Kristo is Judaism. Si Kristo ay hindi Seventh-day Adventist. Si Kristo, ayon sa Lucas 4:16, ayon sa kanyang nakasanayan, tuwing Sabado ay nasa sinagoga siya. Yung siya ay bata pa, wala pang Seventh-day Adventist noon. May Judaism na may sinagoga. At siya ay pumapasok sa sinagoga ng Judaism. Hindi sa Seventh-day Adventist. Pangalawa, hanggang ngayon may sinagoga pa ang Judaism pero walang ni isang member ng Seventh-day Adventist ang pumupunta doon tuwing Sabado. Inaamin naman yan ni Gilier Pacanya na ba't daw sila papasok sa sinagoga meron naman silang sariling simbahan. Next, yung pag sinabing remnant, ibig sabihin natira. Kung natira, dapat sana Judaism sila ngayon. Kaso walang connection ang Seventh-day Adventist Church sa Judaism. Katunayan, hindi kinakilala ng Judaism ang Seventh-day Adventist as continuators of their legacy. Hindi nila kinikilala yun. Pangatlo, ang sign ng Seventh-day Adventist is Biblia na may cross na may apoy. Ang sign naman ng Judaism is Star of David. So hindi talaga ang layo, no? Ang layo. Next, ang Judaism naman hindi tumatanggap sa New Testament. Kaya paano naging remnant
itong Seventh-day Adventist, itinatanggap nila ang New Testament. Oh. So, simula pa kanina, pinataas ko lang ang oras para mas may paliwanag ko ng husto. Hindi natindigan ng aking katunggali ang kanyang tema. Bakit? True church must be founded by Christ. Sila, founded by Ellen Goldwhite. True church must be founded in Jerusalem. Sila ay founded in Battle Creek, Michigan, USA. True church must be founded in 1st century. Sila tinatag noong 1863. Diyan pa lang, yan ang patunay na hindi nakatindig ang kanyang paksa. Dito na lang. Thank you. Mayroon ka pang 5 minutes more? Okay ka na doon? Ano ko na Wait yung po ba? brother Angel, wait lang. Okay, wait muna. Yes bro, wait ko na. Okay, so yan po, no? We-wave na yung 5 minutes. Negative stand po ng ating negative stand ni Brother Jando Alabado ng Catholic Faith Defender, no? So ngayon, dumako na po tayo dito sa cross-examination by our brother SDA Rayuel Carillo, no? So ngayon po para sa lahat ng mga nanonood, nandito po muli tayo sa punto por punto debate, no? Live debate po tayo between SDA and Catholic, and the topic is para sa mga bagong ano lang po, no? Kaano lang po ng viewers natin ngayon, yung bagong viewers natin, kapapasok lang. So ito po ang topic natin ngayon ay patutunayan ng SDA na sila po yung true church. At yun naman po, tututulan ng ating negative stand na si Brother Jando Alabado ng punto por punto Catholic Faith Defender. So nandito po muli tayo sa debate, no, between SDA and Catholic. So now let's proceed to okay, tapos na po yung cross-examination. Nasa cross-examination po tayo ngayon, 7 minutes. Bro Rayuel, ready ka na po ba para mag-cross-exam kay Bro Jando? Ready na po. Okay, iano natin yung time natin. You have 7 minutes, no, to cross-exam Brother Jando. Okay, now ready, the time starts now. So sabi mo, bro, excuse me bro, technical time out bro. Ano po yun? Bro, technical time out. Di ko marinig talaga yung dyan. Narinig ka po namin, loud and clear, kapatid. Pwede pakimute yung iba na parang Yung Okay, mga pakimute pumasok ba, po yung mga... Okay. I-mute ko muna yung nandito sa Messenger room, si Gani Timmy Serrano. Sige, ikaw. Go ahead, bro. Di ko talaga sorry po. Sige, okay na po ba? Clear? Okay na. Salamat. Okay. Sige po. So, let's resume po. The time starts now. Go ahead po. So, sabi niya, ang founder daw sa Seventh-day Adventist Church, si Ellen G. White, saan ka po sa buong mundo makaparehistro sa simbahan ni Kristo? Saan po? Bro Jando? Mr. Madal? Yes. Sandali lang, ha? Ano yung tanong niya? Hindi ko maintindihan tanong niya eh. Sandali lang po, no? Brother Rayuel, pakiulit lang daw po yung tanong. Hindi niya mag-gets yung tanong nyo. You have 16 minutes and 13 seconds po, no? So, pakiulit lang daw po, kapatid. Go ahead. Pakiulit lang ang oras mo na kasi mag-explain ako. Ulitin na di ba? Sige po, naka-stop po tayo sa time po. Time pause. Yung tanong ko, dahil kagalang-galang na moderator, dahil inaccuse niya si Ellen G. White na founder daw sa church, sa Seventh-day Adventist Church. Samantalang, ang explanation ko kanina, they are the founders of the
church corporation kasi mayroon silang paaralan, mayroon silang hospital, mayroon silang printing press. Sila ang founder niyan. Hindi sila founder sa church. Kasi sa buong Pilipinas, sa buong mundo, iba-iba ang mga founders sa Seventh-day Adventist dahil makaparehistro ka lang sa korporasyon, sa school, sa hospital, sa printing press. So ang tanong ko, saan sa buong mundo na pwede irehistro ang simbahan? Saan? Okay, ito. Hindi pwede Sandali po. Oh. Sandali po, Bro Jando, no? Nakapost kasi in time. So, yun, nililaw lang yan, no? So, pinost natin yung time. So, naintindihan na po ba yung tanong, Bro Jando? Yeah, sikapin ko na lang masagot kahit na medyo nakakalito yung tanong, try ko lang sagutin. Okay, sandali po. Mr. So, the Moderator, time... another side comments. Kung hindi nila naintindihan, ulitin ko. Wag na Okay, ulitin. sandali po. Huwag po kayo mag-usap. May moderator kayo. Sandali po. Walang po Talaga na, mag-usap, no? Bro, talaga nakakalito naman talaga eh. Bawal ako magsabi ng totoo. Kaya nga sandali, magtanong ka ulit. Okay, nalito Bro ka. Joel, Hindi ka Bro Jando, sandali. mag-comment. You have moderator po. Please, i-ano na po natin yung ano. So, ganito po yan, no? Ang Mr. mangyayari Moderator, dyan, Excuse me, Mr. Moderator, excuse me. yes, Bro Reol. Sige po. Dalawang beses na niya ginawa yon. Ang sabi ko, wala tayong ganyanan. Kung hindi ka nakaintindi, bro, nalito talaga ko, ulitin mo. Hindi kayo magsagot ka na mag-side comments ka dahil ano na yan eh. Ad home na yan eh. Okay, so okay na po yun. Narinig na po yung concern niya ni Bro Jando. Okay po, okay na po, Brother Ruel. So, yun na, no? So, sige, i-avoid daw na po natin yung Bro Jando. Now, nasa answering portion na po siya, no? So, sasagot na po siya daw, kapatid, na? So, okay na po. So, just listen po dun sa sagot ni Brother Jando. Brother Jando, the time starts now. Hindi pwede iparehistro ang iglesyang tinayo ni Kristo dahil ang requirement ng rehistrasyon kailangan pumirma ang founder. At hindi ako nag-aakusa. Yan ay nasa kanilang fundamental belief na siya talaga ay founder ng Seventh-day Adventist Church. Walang corporation nakalagay dyan. Next question po. Okay, next question. Yang sa fundamental beliefs, registration ba yan? Or libro? Eto, sagot ko. Ang fundamental belief ay ang official teaching ng Seventh-day Adventist Church. Kung saan sinasabi Mr. dito... Objection, Mr. Moderator. Okay. Time pause. Categorically. So, Brother Ruel, ano po yung objection niyo, kapatid? Ang tanong ko po kagalang-galang na moderator. Sandali, nag-ano na naman. Na yung binasihan niya na wala daw babasa na korporasyon, ano ba yun? Aklat or registration na kuwan? Paper? Sumagot naman ako, moderator. Sabi ko, aklat ito, official teaching ng Seventh-day Adventist Church. Okay. Yes, sandali lang po, Bro Jando. Okay, ganito po yan. Sinabi ko libro, bro. Sandali. Wala muna. Huwag kayo mag-usap, bro. May moderator kayo. Sandali po, ha. Okay, Bro Ruel, na ano na po yung concern nyo, no? Yung sabi nyo nga, may categorical question. So, ang sabi naman ni Bro Jando, ulitin na lang po natin yung sagot niya, no? Okay na po yung tanong mo, Brother Ruel. So, Bro Jando, time nyo po, categorical ang questions, and then you have 20 seconds to explain. The time starts now. Ito ay libro kung saan nakasulat ang official teaching ng Seventh-day Adventist Church. At ayon sa kanilang official teaching, si Ellen Goldwhite is one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Period. Wala namang corporation dyan eh. Okay. Naging founder ba si Ellen Goldwhite?
Dahil sa registration or dahil sa libro? Objection, moderator. Okay, time pause po tayo. Ano po yung objection nyo, Brother Jando? Ang categorical question wala akong pagpipilian dahil wala doon ang tamang dapat isagot. Mr. Moderator, Yes, Bro Reuel, sige po, go ahead. sabi niya, nabasa daw niya sa libro na founder, si Ellen G. White. Kaya ang tanong ko, saan ba basihan siya na naging founder? Sa libro or doon sa registration sa SIC? Okay. Categorical, klaro naman yan. Okay. Okay, so klaro po yung tanong, no? So ngayon, sandali po, Bro Jando, no? So i-resume natin yung time for your answers to the questions. Okay, the time starts now. Pareho. Dahil kung ano yung kanilang ipinarehistro doon sa rehistrasyon, syempre, yun ang ire-record sa kanilang libro. Alangan naman ng ire-record sa libro, sa lungat sa talagang nangyari. Syempre, kung ano yung kanyang ipinarehistro doon, ano talagang nangyari, ni-record yun ng libro. Kaya pareho ang sagot. Siya ay founder sa rehistrasyon, kaya ini-record ng libro. Yun ang sagot. Next question. Masagot pala eh. Next question. Doon sa registration, gi-register niya ang Seventh-day Adventist Church lang? Or gi-registered niya ang Seventh-day Adventist Church Corporation? Ayon dito sa Fundamental of Belief, ang kanyang iniregister ay ang Seventh-day... Objection, Mr. Moderator. Sige po. Sa beliefs, fundamental beliefs, doon sa registration, kasi sabi niya, pariha lang daw eh. Kaya ang tanong ko, doon sa registration sa SIC, 1863, ano ba ang ipa-register nila, ilang apat? Yung Seventh-day Adventist Church lang? Or yung corporation sa Seventh-day Adventist Church? Corporation? Mga schools, mga hospital, mga printing press. Yan ang tanong ko. Be responsive. Etong sagot. Okay. Sandali po, sandali po, no? So, kasi may timer tayo dito. So, okay. So, naintindihan naman, Bro Jando, no? Yung questions. So, your answers, we have 3 minutes and 46 seconds po, no? For the cross-examination tayo. So, answer na po tayo sa tanong ni Bro Reuel. Ito resume now. Okay, the time starts now. Ito ang sagot. Ang kanyang ipinarehistro ay ang Seventh-day Adventist Church lang. At sa Seventh-day Adventist Church lang, kasama na doon yung mga hospital, mga paaralan, yung corporation. Under yun sa Seventh-day Adventist Church lang. Oh, yan na, kinumpleto ko na. Seventh-day Adventist Church Time. lang. 20 seconds. So, next question, please. Kung na-register ni Ellen G. White ang Seventh-day Adventist Church, bakit sa buong mundo kailangan pa ng registration ng ibang mga founders? Okay, sagot ako. Sige, sagot na ako. Kailangan talagang iparehistro ang mga local chapters. Hindi naman nila ipinaparehistro ang pangkalahatan, kundi ang local chapters. At kailangan talaga iparehistro yon. Next question. Okay. Pwede ba makabigay ka ng mag-google mo ba yan? Pwede ba makabigay ka ng registration ng kahit anong registration sa buong mundo na walang corporation or incorporated? Pwede ba makabigay ka? Yes, ito na mismo sa inyong aklat, Fundamental Belief, walang nakalagay na incorporated. Mr. Moderator, objection.
Okay, time pause po tayo. Sir, there's an objection. Sige po, Bro Rayuel, ano po yung objection nyo? Go ahead. Hindi po ako nagtanong dyan sa fundamental beliefs. Doon nga ako sa registration kasi tapos na yan yung fundamental beliefs. Dito na kami sa registration paper. Saan ba? Kasi sabi niya, ang register ko ni White, ang simbahan lang daw. So, saan ba na registration ipakita mo, pwede mo man mag-google na ang mga registration walang nakalagay na corporation or incorporated. Walang nakalagay. Mayroon, wala. Moderator, objection? Yes, sandali lang po. So, Bro Jando, ano po yung counter objection niya? As negative sa kanilang true church, hindi ako obligado na magbigay ng kanilang rehistrasyon. Hindi yan ang ano ko. Ang tututulan ko na sila ang true church. Wala akong pakialam sa kanilang rehistro. Tututulan ko lang na sila ang true church. Yung pag-amin niya na sila ay rehistrado, patunay na yun na hindi sila ang true church, kaya hindi ako obligado Mr. Moderator, side comments na yan, Mr. Moderator. Objection ko yun, Sandali ano po. ka ba? Sandali po. Bro Rayuel, sandali po. May time ka po mamaya-maya po magsalita, no? Let's listen to hindi pa po siya tapos. Sige po, go ahead, Bro Jando. Objection ko yun. Objection ko yung moderator dahil Moderator, kung objection yun, hindi conclusion na hindi true church yan. Objection yan eh. Objection ko yun. Ang role ko as negative side is tutulan na ang Seventh-day Adventist Church ang true church. Hindi ko obligasyon na ilabas ang rehistro ninyo. Wala akong pakialam sa rehistro nyo. Okay, moderator, mag-responsive siya sa tanong, or kung hindi siya makasagot, mag-next question ako. Ang tanong ko, kasi gi-accuse niya na ang gi-register daw simbahan lang, kasama na doon lahat. Kaya ang tanong ko, saan sa buong mundo, mag-google mo man yun, na kung magparehistro ka, walang nakalagay na corporation or incorporated. Saan? Kung okay, wala, sandali po, bro. sabi mo wala, Okay. responsible. Okay, okay, naintindihan po natin, Bro Rayuel, no? So, ang dyan, kung pwede po natin, kung sakali, Bro Jando, pwede po tayo mag-next question kasi naipaliwanag mo na. Roll out ka, moderator, dahil hindi marunong magtanong. Yes, hindi, wag. Mr. Moderator, Anuhin natin yung side comment. Bawal po yan. Okay, so Bro Rayuel. Sorry. Sige, yun. Bro Jando. Oo. Okay, so po, let's be professional po. Bro Jando, Sandali po, Bro Rayuel, sandali po So, moderator tayo para nasa kayo. Yes, Bro Jando. Moderator, ang request ko rin din sa sa katunggali ko, tanungin niya ako, batay sa role ko as negative side sa topic niya. Hindi yung ibibigay niya sa akin ng burden of proof sa kanilang iglesia. Okay, so Mr. Moderator, naintindihan po ba, Bro Rayuel? Sandali po Hindi ka makadictate. Sandali po, Mr. Bro Moderator, huwag Rayuel. kang magpakontrol kasi turuan ka niya eh. Ano ba yun? Hindi po tayo gano'n. So, dito po, natin kung ano yung rules lang natin, no? Let's stick to the rules po tayo. So, yun nga. So, let's stick to the rules. Dun sa true church po natin, tinutulan niya. Kayo naman po yung affirmative. So, yun po ngayon yung rebuttal niya kanina, yung stance niya. Focus daw po tayo dun sa nirebat niya. And then, we can proceed to the next question na lang po, Bro Rayuel. Sige po. You still have 2 minutes, Bro Rayuel. So mga tao na lang pang huhusga ang mga nanonood ngayon. So you can go to the next question na lang po, Bro Rayuel. Yun po yung paliwanag na niya. Medyo mahaba-haba na yung paliwanag. So I think we need to go to the next question. Yes. Po? Ilang minuto na iwan sa tanong? You still have 2 minutes po. Okay, so next question. Ready na po ba kayo sa next questions? Okay, the time starts now. Go ahead. So dito sa kuan,
Bro Jando, sa Doctrines Ecclesiastes Antiquities of Christian Church, Joseph Bingham, page 53, sabi dito, Athanasius likewise tells us that they held religious assemblies on the Sabbath, not because they were infected with Judaism, but to worship Jesus as the Lord of the Sabbath. Epiphanius says the same, that it was a day of public assembly in many churches, meaning the Oriental churches where it was kept a festival. Tanong, saan si Athanasius dyan naging Domingista? Yan bro. Yung binasa mo na Sabat sa Katoliko, Linggo ang Sabat eh. So walang problema yan. At based naman sa Athanasian Creed, sa Nicene, kasi si Athanasius is member ng Nicene Christianity at ang Nicene Creed is Catholic pala yun. Yung Sabat dyan, hindi yan Saturday. Yan ay Sunday. Kaya next question. Last question siguro, bago maubos ang oras. Yes, bro. Go ahead, 30 seconds. Ang Sabat, sabi mo, Sunday. Kung i-google natin, i-translate natin, kasi English yan Sabbath. Kung i-google natin, translate to Spanish, bakit Sabado ang maglabas, Brother Jando, hindi Sunday? Dahil... Tapos, di pa tapos. Akala ko tapos na. Time na po, kapatid. Tapos na po yung 7 minutes po for your cross-examinations. Ayan. So, yes, oras na po. Salamat po sa lahat, no? So, yung lahat po na nakikinig ngayon at nanonood, ayan na po. Nandito po muli tayo sa punto por punto, formal debate between Seventh-day Adventists and Roman Catholic Church. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.